Pirpirmahan mo ang mga papel na ito, Genevieve. Ngayon din, huwag mo nang hintayin na kalad ka rin pa kita palabas ng pamamahay na ito dahil sa simula't sa pool, wala ka namang ibang naging ambag dito kundi ang maging isang malaking pabigat. Ang boses ni Richard ay malamig pa sa hanging dala ng ulan sa labas. Bawat salita ay tila talim na, unti-unting humahati sa pagkatao ni Genevieve. Nabitawan ni Genevieve ang sandok na hawak niya. Lumikha ito ng isang mapurol na tunog nang tumama sa sahig ng kusina. Ngunit tila mas malakas pa ang pagkabasag ng kanyang puso sa mga sandaling iyon. Nakasuot pa siya ng kanyang paboritong apron. Ang mga daliri niya ay may bakas pa ng bahagyang pagkapaso dahil sa pagmamadaling ihanda ang paboritong kare-kare ni Richard para sa kanilang 3 anibersaryo ng kasal. Ang bango ng mani at bagoong na pumupuno sa buong silid ay naging isang mapait na paalala ng kanyang mga pagsisikap na nauwi sa wala. Lumingon siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa nagbabadyang luha. Doon, sa tapat ng magarbo nilang hapagkainan, nakatayo si Richard kasama ang kanyang ina na si Doña Elvira. Sa tabi nila, isang babaeng nagngangalang Chloe ang nakakapit sa braso ng kanyang asawa. May suot na mapanguyam ng ngiti habang tinitingnan ang kanyang luma at kupas na pambahay. Ano pang hinihintay mo, Genevieve? Huwag kang mag-inarte na parang biktima rito. Doña Elvira stepped forward, her jewelry clinking softly with every movement of her hand. Maging praktikal ka naman. Hindi ka nababagay sa pamilyang Montefalco. You are just a mere gardener's granddaughter. Inisip mo ba talaga na tatagal ang pagsasama ninyo ng anak ko? Inubos mo lang ang pasensya namin sa loob ng 3 taon. Naramdaman ni Genevieve ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung nasaan ang lahat ng mga pangako ni Richard nung hinarap nila ang altar. Ngunit tila may kung anong nakabara sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahang inaabot ang puting papel na nakalatag sa mesa. Bawat titik sa dokumentong yon ay tila mga anay na kumakain sa kanyang alaala. Richard, anibersaryo natin ngayon. Ang boses niya ay halos isang bulong, paos at puno ng pait. Akala ko ba? Actually, Richard has been waiting for this day for a long time, Genevieve. Chloe interrupted, her voice high-pitched and grating. Huwag ka ng filingera. Pirmahan mo na yan para naman makaalis ka na sa malaimpyernong buhay na sinasabi mo. Don't worry. Richard is being generous. Ibinigay niya sa iyo ang lumang property sa probinsya, iyong bulok na greenhouse at ang tuyot na lupa sa paligid nito. Bagay iyon sa katulad mong galing sa putik. Isang malakas na tawa ang kumawala sa bibig ni Doña Elvira. Isang tunog na puno ng pangungutya na umalingaw-ngaw sa malawak na salas ng mansyon. Isipin mo na lang na bayad iyan sa 3 taon mong pagpapakain sa amin. You should be thankful. At least may matitirhan pa kayo ng anak mo. Sa banggit ng kanyang anak, tila nagising ang diwa ni Genevieve. Sa isang sulok, nakita niya ang 5 taong gulang na si Lulu, nakatayo sa may hagdanan habang yakap-yakap ang isang lumang manika. Ang mga mata ng bata ay puno ng takot at kalituhan, nakatingin sa kanyang ama na tila isang estranghero. Ang paningin ni Genevieve ay bumagsak muli sa divorce papers. Sa isang iglap, ang lahat ng pagmamahal na iningatan niya ay naging isang malaking kasinungalingan. Kinuha ni Genevieve ang panulat. Ang bawat guhit ng kanyang pirma ay tila pagtulo ng sarili niyang dugo sa papel. Wala nang luha dahil ang sakit na nararamdaman niya ay higit pa sa kayang ilabas ng anumang iyak. Pagkatapos niyang pirmahan ang huling pahina, tiningnan niya ng diretso si Richard sa mga mata. Ang lalaking dati niyang tinitingala bilang kanlungan ay naging isang pader na yari sa yelo. Sana, Richard, mahanap mo ang kaligayahang hinahanap mo sa gitna ng lahat ng kinang na ito. Ang boses ni Genevieve
ay naging matatag. Isang katatagang nanggaling sa kailaliman ng kanyang pagkadurog. Dahil balang araw, malalaman mo na ang bagay na itinapon mo ngayon ang tanging tunay na yaman na kailanman ay hindi mo na mabibili. Kinuha ni Richard ang mga papel ng walang anumang emosyon. Guard, ilabas na ang mga gamit nila. Ayoko nang makita ang kahit anong bakas ng babaeng ito sa bahay ko pagbalik ko galing sa dinner. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, itinulak palabas ng mga tauhan ni Richard si Genevieve at ang maliit na si Lulu. Ang kanilang mga bag ay mabilis na inihagis sa basang kalsada. Habang dahan-dahang sumasara ang naglalakihang gate ng mansyong Montefalco, naiwan si Genevieve sa dilim. Yakap ang kanyang nanginginig na anak. Ang lamig ng ulan ay tumatagos sa kanyang balat. Ngunit ang apoy ng determinasyon ay nagsisimula ng magliyab sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon kung saan matatagpuan ang bulok na greenhouse na ibinigay sa kanya bilang basura. Isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan habang hinihimas ang likod ng umiiyak na si Lulu. Paano nga ba naging ganito kadali para sa kanila na itapon ang taong nagbigay sa kanila ng lahat? At ano ang gagawin nila kapag nalaman nilang ang lupang itinuturing nilang basura ay ang mismong pundasyong dudurog sa kanilang kaharian? Dito na ba tayo titira, Mami? Bakit po walang ilaw? Bakit po malamig? Ang boses ni Lulu ay nangangatog. Bawat salita ay tila isang maliit na balaraw na sumasaksak sa dibdib ni Genevieve. Huminga ng malalim si Genevieve. Pilit na pinapakalma ang sarili habang pilit na binubuksan ang kalawanging trangka ng lumang greenhouse. Ang ingay ng bakal na nagkiskisan ay tila isang daing ng nakaraan. Isang tunog na nagpapatahimik sa paligid na puno lamang ng huni ng mga kuliglig. Pagkapasok nila, ang amoy ng nabulok na dahon at basang lupa ay agad na sumalubong sa kanila. Malayo sa bango ng mga mamahaling pabango at sariwang bulaklak sa mansyong Montefalco na kailanman ay hindi itinuring na tahanan ni Genevieve. Dito muna tayo, anak. Temporary lang ito, ha? May mga bituin naman tayong makikita sa itaas. Itinuro ni Genevieve ang mga butas sa bubog na bubong ng greenhouse kung saan sumisilip ang maputlang liwanag ng buwan. Ang bawat piraso ng basag na salamin sa paligid ay tila mga luha ng langit na nagkalat sa sahig. Inilapag ni Genevieve ang kanilang kaisa-isang bag sa isang sulok na hindi gaanong nababasa ng ulan. Wala silang sapin sa paa at ang bawat hakbang niya sa malamig na semento ay nagpapaalala sa kanya kung gaano kabilis gumuho ang kanyang mundo. Kinuha niya ang maliit na biskit na itinago niya sa bulsa ng kanyang apron kanina. Isang mumo mula sa marangyang hapag na hindi niya man lang natikman. Hati tayo rito, Lulu. Kain ka muna. Nakita ni Genevieve kung paano mabilis na kinuha ng bata ang pagkain. Isang senyales ng gutom na pilit itinatago nito dahil sa takot. Napakuyom ang mga palad ni Genevieve. Ang sakit na naramdaman niya kanina nang saktan siya ni Richard ay walang-wala. Kumpara sa sakit na makitang naghihirap ang kanyang anak dahil sa kawalang hiyaan ng sarili nitong ama. Habang unti-unting nakakatulog si Lulu, sa gutom at pagod, nagsimulang maghanap si Genevieve ng anumang pwedeng gamitin para hindi sila direktang nakahiga sa malamig na lupa. Nakakita siya ng mga tuyong dahon ng saging sa labas at ilang lumang sako na iniwan na ng panahon. Dahan-dahan niya itong inilatag, tinitiyak na magiging maayos ang higaan ng kanyang anak. Ang bawat paghaplos niya sa magaspang na sako ay tila isang panata, isang pangako na hindi siya susuko. Naalala niya ang kanyang lolo, si Don Aragon. Naalala niya ang mga huling salita nito bago siya ikasal kay Richard. Genevieve, ang tunay na ginto, ay hindi nakikita sa kintab ng alahas, kundi sa tibay ng kalooban sa gitna ng unos. Huwag mong kakalimutan kung sino ka. Noong mga panahong yon, bulag siya sa pag-ibig. Akala niya
Ang utang na loob niya sa lola ni Richard ang dapat manaig. Ngunit ngayon, sa gitna ng guho ng kanyang kahapon, sa wakas ay nagising na siya. Lumuhod si Genevieve sa tabi ni Lulu at hinaplos ang pisngi ng bata. Ang init ng hininga ng kanyang anak ang nagsilbing gasolina para sa nanlalamig niyang puso. Hindi siya mananatiling biktima. Kung ang greenhouse na ito ang itinira sa kanya dahil tingin nila ay basura ito, gagawin niya itong kuta kung saan siya magpapalakas bago ang muling paghaharap. Habang ang katahimikan ay bumabalot sa buong paligid, isang kakaibang tunog ang narinig ni Genevieve mula sa ilalim ng mga lumang kahoy na sahig ng greenhouse. Hindi ito tunog ng hangin, kundi isang kaluskos na tila may kung anong mabigat na gumagalaw sa ilalim. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay bumibilis habang tinititigan ang isang bahagi ng sahig na tila bahagyang nakaangat. Tumayo siya ng dahan-dahan, kinuha ang isang piraso ng matulis na kahoy bilang depensa. Ang takot ay naroon, ngunit ang proteksyon para sa kanyang anak ang mas nangingibabaw. May kung anong misteryo ang nakabaon sa lupang ito. Isang bagay na hindi alam ni Richard, isang bagay na itinago ng kanyang lolo para sa tamang panahon. Sino ang nariyan? Ang bulong ni Genevieve ay bahagyang nanginig, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa gumagalaw na bahagi ng sahig. Habang papalapit siya, ang kaluskos ay naging isang mahinang tunog ng bakal na tumatama sa bato. Tila may isang lihim na pinto na naghihintay na mabuksan sa ilalim ng mga anay at alikabok ng nakaraan. Ang bawat pagkayod ng aking mga kuko sa lumang kahoy ay tila paghukay sa sarili kong libingan. Ngunit sa halip na kamatayan, isang piraso ng nakaraan ang pilit kong binubuhay. Ang boses ni Genevieve ay hindi lumabas sa kanyang mga labi, kundi umaling-aungaw sa kanyang isipan habang ang kanyang mga daliri ay nagdurugo na dahil sa matatalas na hibla ng kahoy. Sa kabila ng hapdi, hindi niya itinigil ang pag-angat sa mabigat na bahagi ng sahig ng greenhouse. Sa ilalim ng madilim at maalikabok na puwang, tumambad sa kanya ang isang maliit na baul na gawa sa bakal. Ang ibabaw nito ay balot na ng kalawang, ngunit ang tatak ng pamilya Aragon, isang leon na may hawak na espada, ay malinaw pa ring nakaukit. Nanginginig ang mga kamay ni Genevieve habang dahan-dahang hinahaplos ang malamig na metal. Ang bakal ay naglalabas ng isang amoy na humahalo sa halumigmig ng gabi, isang amoy ng luma at selyadong sikreto. Lolo. Ang bulong ni Genevieve ay halos maglaho sa hangin. Naalala niya ang mga araw na kasama niya ang matanda sa bakurang ito, ang mga oras na tinuturuan siya nito, kung paano alagaan ang mga halaman na tila ba bawat usbong ay may sariling kaluluwa. Hindi niya akalain na sa ilalim ng mga halamang kanyang minahal, naroon ang sagot sa kanyang mga panalangin. Gamit ang isang lumang pait na nakuha niya sa sulok, dahan-dahang puwinersa ni Genevieve ang kandado ng baul. Ang tunog ng pagpihit ng bakal ay tila isang huling hininga ng nakaraan bago ito tuluyang bumukas. Sa loob nito, maingat na nakabalot sa isang telang pelus ang ilang mga dokumento at isang gintong locket. Kinuha niya ang mga papel. Ang bawat pahina ay malutong na at dilaw dahil sa katandaan. Sa liwanag ng isang maliit na kandila na muntik na ring mamatay dahil sa hangin, binasa ni Genevieve ang mga salitang nakasulat. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang lupang kinalalagyan ng greenhouse na ito, ang lupang itinapon ni Richard na parang basura, ay hindi lamang basta lupa. Ito ang pintuan patungo sa isa sa pinakamalaking deposito ng mineral sa bansa. Isang minahan ng tanso at ginto na matagal nang binili at itinago ng kanyang lolo para lamang sa kanya. Sa aking pinakamamahal na apo, Genevieve, simula ng liham na kalakip ng mga titulo. Ang mundong ito ay mapanlinlang. Marami ang titingin sa iyong labas,
Ngunit kakaunti ang makakaalam ng tunay mong halaga. Ang lupang ito ay mananatiling tuyot sa paningin ng iba. Ngunit sa ilalim nito ay ang kayamanang magbibigay sa iyo ng kalayaang hindi kailanman mabibili ng salapi. Gamitin mo ito kapag ang lahat ay tinalikuran ka na. Niyakap ni Genevieve ang mga dokumento sa kanyang dibdib. Ang bawat luha na pumatak sa papel ay tila naghuhugas sa lahat ng sakit at kahihiyang dinanas niya sa kamay ni na Richard at Doña Elvira. Ang munting greenhouse na dati ay tila isang kulungan ng kahirapan ay biglang nagbago sa kanyang paningin. Ito na ngayon ang kanyang kastilyo, ang kanyang sandata at ang kanyang simula. Tiningnan niya ang natutulog na si Lulu. Ang bata ay mahimbing ang tulog sa ibabaw ng mga sako. Walang kamalay-malay na sa ilalim ng kanyang munting katawan ay nakabaon ang kapangyarihang magpapaluhod sa mga taong naitaboy sa kanila. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay sumampal kay Genevieve. Ang taong tinawag nilang pulubi, ang siya palang may hawak ng susi sa ikaguguho ng kanilang marangyang mundo. Habang ang gabi ay papalalim, isang biglang pagliwanag ng mga ilaw mula sa labas ang tumama sa mga salamin ng greenhouse. Ang dahan-dahang paggalaw ng isang sasakyan na humihinto sa tapat ng kanilang kuta ay nagpatayo ng balahibo ni Genevieve. Mabilis niyang itinago ang baul at binuhat ang natatarantang si Lulu. Sino ang darating sa ganitong oras sa isang abandonadong lugar? Isang anino ang dahan-dahang bumaba mula sa sasakyan, isang lalaking nakasuot ng formal na tuksedo na tila galing sa isang mahalagang piging. Ang bawat hakbang nito sa tuyong damo ay naglalabas ng tunog na tila nagbabanta. Nang tumama ang liwanag ng buwan sa mukha ng lalaki, naramdaman ni Genevieve ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi ito si Richard at hindi rin ito sino mang kakilala niya mula sa pamilya Montefalco. Ang boses nito, nang tawagin ang kanyang pangalan, ay puno ng awtoridad at paggalang na matagal na niyang hindi naririnig. Senyorita Genevieve Aragon, matagal na po kaming naghihintay sa inyong pagbabalik. Ang mga salitang iyon ay tila isang kulog sa katahimikan ng gabi. Isang misteryo ang biglang bumukas. Paano nalaman ng estrangherong ito ang kanyang kinaroroonan? At ano ang koneksyon nito sa nakabaong kayamanan na bago pa lamang niyang natatagpuan? Huwag mo nang isipin ang basurang yon, Richard. Sa wakas, malinis na ang hangin sa pamamahay na ito. Ang boses ni Doña Elvira ay umalingaw-ngaw sa malawak na dining hall ng mansyong Montefalco. Bawat salita ay tila may kasamang lason habang dahan-dahan niyang hinihiwa ang kanyang steak. Ang kislap ng mga kristal na chandelier sa itaas ay tila nakikigaya sa kislap ng kanyang mga mata na puno ng tagumpay. Sa tapat niya, si Richard ay nakaupo ng tuwid, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nakatuon sa bakanting upuan kung saan dating nakaupo si Genevieve. May kaunting bigat sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag, ngunit mabilis itong napawi nang haplusin ni Chloe ang kanyang kamay. You made the right choice, babe, ang bulong ni Chloe. Ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng pagkukunwari. Ngayong wala na siya, mas mapagtutuunan na natin ng pansin ang merger ng kumpanya niyo at ng pamilya ko. We don't need deadweight in this family. Tumingin si Doña Elvira kay Chloe at ngumiti ng matamis. Isang ngiting hindi kailanman nakita ni Genevieve sa loob ng 3 taon. Iyan ang gusto ko sa'yo, Hija. Marunong kang tumingin sa hinaharap. Hindi katulad ng babaeng iyon na walang alam, kundi ang magtanim ng mga halamang wala namang kwenta. Isipin mo, Richard, ang lupang ibinigay natin sa kanya ay isang pasakit lamang. Hayaan natin siyang mabulok doon kasama ang kanyang mga pangarap. Habang nagtatawanan ang tatlo sa loob ng malamig na mansyon, sa kabilang panig ng bayan, sa ilalim ng tagas na bubong ng greenhouse, hinarap ni Genevieve ang estrangherong tumawag sa kanyang tunay na pangalan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib o ng bagong simula.
Sino ka? At paano mo nalaman ang pangalan ko? Ang tanong ni Genevieve, ang kanyang boses ay matatag kahit na ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap kay Lulu. Ang lalaki ay dahan-dahang yumukod, isang kilos ng paggalang na tila ba si Genevieve ay isang reyna sa gitna ng dumi at kalawang. Ako po si Attorney Valderrama, ang personal na abogado ng inyong lolo, si Don Aragon. 3 taon ko na po kayong hinahanap, senyorita. Noong pumanaw ang inyong lolo, iniwan niya sa akin ang misyon na ibigay sa inyo ang lahat ng katibayan ng inyong pagmamay-ari sa Aragon Group kapag handa na kayo. Naramdaman ni Genevieve ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Aragon Group, ang isa sa pinakamalaking imperyo ng pananalapi sa bansa na matagal ng balita na nawawala ang tagapagmana. Ang lahat ng pagtatago niya, ang lahat ng pagpapanggap niya na siya ay isang ulilang walang sandigan ay dahil sa huling hiling ng kanyang lolo na subukin muna ang mga taong nakapaligid sa kanya bago tanggapin ang korona. At ngayon, senyorita, ang boses ni Attorney Valderrama ay naging seryoso. Alam ko po ang ginawa ng mga Montefalco sa inyo. Nakahanda na ang lahat ng kailangan ninyo. Ang inyong mga account, ang inyong mga ari-arian, at ang inyong posisyon bilang CEO. Isang salita nyo lang po at babagsak ang lahat ng pinaghirapan ni Richard Montefalco sa loob ng isang gabi. Tumingin si Genevieve sa paligid ng greenhouse. Nakita niya ang butas-butas na bubong, ang mga tuyong dahon, at ang bakas ng ulan sa pisngi ni Lulu. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay tila naging isang malamig na apoy. Isang apoy na hindi basta-basta magliliyab para lamang sa isang mabilis na ganti. Hindi pa ngayon, Attorney Valderrama, ang sabi ni Genevieve, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang kakaibang liwanag. Gusto kong panoorin silang magdiwang sa akala nilang tagumpay. Gusto kong makita kung gaano kataas ang liliparin nila bago ko putulin ang kanilang mga pakpak. Ipagpatuloy muna natin ang pagpapanggap na ito. Mananatili ako rito sa greenhouse, ngunit simulan mo nang bilhin ang lahat ng mga utang ng Montefalco Corporation sa ilalim ng isang ghost company. Ngumiti ang abogado, tila naiintindihan ang lalim ng plano ng kanyang bagong amo. Masusunod po, senyorita. Habang paalis ang sasakyan ni Attorney Valderrama, naiwan si Genevieve sa katahimikan ng gabi. Isang matinding kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib nang maalala ang mukha ni Doña Elvira. Bakit tila may alam ang matanda sa kanyang pagkatao na hindi nito sinasabi? May mas malalim pa bang dahilan ang pagkamuhi nito sa kanya bukod sa pagiging mahirap? Ang huling sulyap ni Genevieve sa luma niyang locket ay nagdala ng isang nakakatakot na katanungan. Kung nalaman ni Doña Elvira ang totoo nung una pa lang, hanggang saan ang kaya nitong gawin para mapanatili ang yaman ng mga Montefalco? Senyorita, ito na ang lahat ng kailangan ninyong lagdaan para sa formal na paglilipat ng mga shares ng Aragon Group sa inyong pangalan. Ang bawat pahina ay katumbas ng bilyong halaga ng ari-arian. Ang boses ni Attorney Valderrama ay puno ng paggalang habang inilalapag ang isang makabagong tablet at mga dokumento sa ibabaw ng isang lumang kahoy na mesa sa loob ng greenhouse. Tiningnan ni Genevieve ang kanyang mga kamay. May mga bakas pa rin ito ng dumi. Mula sa paglilinis ng mga tuyong dahon kanina, ang kanyang mga kuko ay bahagyang itim dahil sa lupa. Ngunit sa kanyang kanang kamay ay hawak niya ang panulat na magbabago sa tadhana ng marami. Ang kaibahan ng kanyang kasalukuyang paligid, ang kalawangin na bubong at ang amoy ng luma laban sa kapangyarihang nasa kanyang mga daliri ay tila isang panaginip na may halong pait. Lagdaan ko na ang lahat, attorney. Ngunit tandaan mo, sa labas ng mga dokumentong ito, nananatili akong si Genevieve na itinapon sa kalsada. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit may talim na hindi matatatawaran. Gusto kong maramdaman nila na sila ang hari at reyna ng mundo habang unti-unti nating binubutas ang sahig na kinatatayuan nila.
Sa bawat pirma ni Genevieve, tila naririnig niya ang bawat insulto ni Doña Elvira na naglalaho sa hangin. Sa bawat dokumentong natatapos, ang bawat sampal ni Richard sa kanyang dangal ay napapalitan ng isang malamig na plano. Inutusan niya si Attorney Valderrama na simulan ng Project Black Orchid, isang lihim na operasyon upang bilhin ang lahat ng mga utang ng Montefalco Corporation mula sa iba't ibang bangko. Gusto niyang magising si Richard isang umaga na ang lahat ng pag-aari nito ay nasa ilalim na ng kanyang kontrol nang hindi nito nalalaman. "Mommy, look! May bago po akong sapatos." Ang masayang sigaw ni Lulu mula sa sulok ng greenhouse ay nagpalingon kay Genevieve. Hawak ng bata ang isang pares ng simpleng puting sapatos na ipinabili ni Genevieve kay Attorney Valderrama kanina. Hindi ito mamahalin, hindi ito kumikinang. Ngunit para kay Lulu, ito ang pinakamagandang bagay sa mundo. Lumapit si Genevieve at lumuhod sa harap ng kanyang anak. Dahan-dahan niyang isinuot ang sapatos sa munting paa ni Lulu. Naramdaman niya ang init ng balat ng kanyang anak at ang mabilis na pagtibok ng puso nito sa tuwa. Sa mga sandaling iyon, hindi siya ang CEO ng Aragon Group. Siya ay isang ina na sa wakas ay muling nakapagbigay ng ngiti sa kanyang anak pagkatapos ng mahabang panahon ng kadiliman. Opo, baby, at simula ngayon, hindi na muling sasakit ang mga paa mo sa paglalakad sa putik. Pangako yan ni Mommy. Isinandal ni Genevieve ang kanyang noo sa noo ni Lulu, pilit na pinipigilan ang pagtulo ng luha ng kagalakan, na ito ay tila isang gamot sa kanyang sugatang puso. Isang paalala kung para kanino siya bumabangon mula sa abo. Habang naglalaro si Lulu, bumalik ang atensyon ni Genevieve sa mga ulat sa tablet. Nakita niya ang isang balita tungkol sa gaganaping charity gala ng Aragon Group sa susunod na buwan. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niyang gagawin ng mga Montefalco ang lahat para lamang makakuha ng imbitasyon sa pagtitipon na yon, dahil ito ang tanging paraan para maisalba ang kanilang bumabagsak na kumpanya. Ipadala mo ang imbitasyon kay Richard Montefalco, Attorney Valderrama. Siguraduhin mong nakasulat doon na ang imbitasyon ay personal na galing sa bagong CEO ng Aragon Group. Ang sabi ni Genevieve habang tinititigan ng screen. Gusto kong makita ang kanilang mga muka kapag pumasok sila sa silid na puno ng mga taong hinamak nila. Hindi alam na ang reynang hinahanap nila ay ang mismong babaeng pinalayas nila sa ulan. Ngunit sa gitna ng kanyang plano, isang kaba ang muling gumapang sa kanyang dibdib. May nakuha si Attorney Valderrama na impormasyon tungkol sa isang lihim na safe sa loob ng silid ni Doña Elvira na naglalaman ng mga lumang sulat mula sa pamilya Aragon. Bakit may mga dokumento ang pamilya Aragon sa kamay ng isang Montefalco? May mas malalim pa bang kasalanan ang mga Montefalco sa kanyang pamilya bukod sa pagtrato sa kanya na parang alipin? Ang tanong na ito ay tila isang mitya na naghihintay na magliyab. Ano ang matatagpuan ni Genevieve kapag tuluyan na niyang nabuksan ang madilim na kahapon ng pamilyang sumira sa kanyang buhay? Hindi mo ba nakikita ang karatula sa labas? Para lang ito sa mga taong may pera ang tindahang ito, hindi para sa mga amoy lupang katulad mo na naligaw lang yata rito. Ang boses ni Chloe ay matinis at puno ng pandidiri. Bawat salita ay tila isang talsik ng putik sa malinis na pagkatao ni Genevieve. Napatigil si Genevieve sa harap ng isang estante ng mga mamahaling sutla. Hawak niya ang isang maliit na bestido na kulay rosas. Iniisip kung gaano ito kabagay kay Lulu para sa darating nitong kaarawan. Nakasuot siya ng isang simpleng kupas na maong at lumang t-shirt. Ang kanyang buhok ay nakapusod lang ng madalian. Ang kaibahan niya sa nagagandahang disenyo ng butik ay tila isang itim na tuldok sa isang malinis na papel, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng anumang takot. Lumingon siya ng dahan-dahan. Doon, nakatayo si Chloe kasama ang dalawa nitong kaibigan. Bawat isa ay may hawak na mamahaling bag.
at may suot ng ngiting mapangapi. Ang tunog ng bawat hakbang ng kanilang mga takong sa makintab na sahig ay tila isang babala ng pagdating ng isang bagyong puno ng kayabangan. "Excuse me, miss, baka pwedeng palayasin niyo na ang babaeng ito bago pa niya mahawakan ang mga damit. Baka kumapit ang amoy ng kahirapan sa mga tela." Ang sabi ni Chloe sa sales lady na agad namang lumapit ng may pagkataranta. "Pasensya na po, ma'am," ang sagot ng sales lady habang tinitingnan si Genevieve mula ulo hanggang paa nang may panghahamak. "Miss, baka pwedeng lumabas ka na lang. Alam mo naman siguro na hindi mo kayang bayaran ang kahit isang butones ng bestidong hawak mo. Nakakahiya naman sa mga VIP customers namin." Naramdaman ni Genevieve ang pamilyar na kurot sa kanyang dibdib. Hindi ito ang unang pagkakataon na hinusgahan siya dahil sa kanyang hitsura. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang dating Genevieve na mananahimik na lang at aalis ng nakayuko. Hinaplos niya ang malambot na tela ng bestido. Ang bawat hibla nito ay nagpapaalala sa kanya ng mga turo ng kanyang lolo tungkol sa tunay na kalidad ng isang bagay, na hindi ito nasusukat sa presyo, kundi sa dangal ng gumawa nito. Ang pera ay madaling kitain, ngunit ang magandang asal ay hindi nabibili sa anumang butik. Ang mahinahong sagot ni Genevieve, ang boses niya ay malalim at puno ng awtoridad na ikinagulat ni Chloe. Ang pagtrato mo sa kapwa mo ang nagpapakita kung gaano ka talaga kamura bilang tao. "How dare you?" Ang sigaw ni Chloe. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. "Guard, kaladkarin niyo palabas ang pulubing ito." Dalawang security guard ang mabilis na lumapit. Ngunit bago pa man nila mahawakan ang braso ni Genevieve, isang matandang lalaki na nakasuot ng formal na suit ang mabilis na naglakad papasok sa tindahan. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at pawis. Tila ba galing siya sa isang malayong pagtakbo. Siya si Mr. Santos, ang regional director ng buong mall complex. "Anong kaguluhan ito?" ang tanong ni Mr. Santos. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. "Direktor, mabuti at dumating kayo," ang sabi ni Chloe nang may kasamang pa-cute na tono. "Ang pulubing ito ay pumasok dito at iniinsulto kami. Pakiban nga po siya sa mall na ito habang buhay." Ngunit sa halip na pansinin si Chloe, ang paningin ni Mr. Santos ay napako kay Genevieve. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at tila nakakita siya ng isang multo mula sa pinakamataas na tore ng kumpanya. Sa harap ng lahat ng mga nakangangang customer at nang nagtatakang si Chloe, si Mr. Santos ay dahan-dahang yumukod ng napakababa. Ang kanyang noo ay halos tumama na sa sahig. "Senyorita Aragon, patawarin niyo po kami. Hindi namin alam na bibisita kayo ngayon." Ang boses ni Mr. Santos ay puno ng matinding paggalang at takot. "Ang buong mall na ito ay nasa ilalim ng inyong pangalan. Anumang pagkukulang ng aming mga tauhan ay pananagutan ko po." Ang katahimikan sa loob ng butik ay tila naging isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat. Nabitawan ng sales lady ang hawak niyang hanger. Lumikha ito ng isang mapurol na tunog sa sahig na tila hudyat ng kanyang huling araw sa trabaho. Si Chloe naman ay napatulala. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabukas, ngunit walang salitang lumalabas. Tumingin si Genevieve kay Mr. Santos, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang malamig na titig kay Chloe. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngingiting hindi nagpapakita ng kagalakan, kundi ng isang madilim na tagumpay. "Mr. Santos, pakibalot ang bestidong ito para sa anak ko. At pakisabi na rin sa butik na ito na simula bukas, hindi na nila kailangang magbukas dahil ang pwestong ito ay gagawin ko ng isang storage room para sa mga lumang kagamitan ng aking greenhouse." Habang naglalakad palabas si Genevieve ng may taas noong dangal, naiwan si Chloe na nanginginig sa gitna ng tindahan. Ang tanong na paulit-ulit na umuukit sa isipan ni Chloe ay tila isang sumpa. Sino ba talaga
ang babaeng itinapon nila sa ulan, at ano pang mga sorpresa ang naghihintay sa kanila sa darating na charity gala. Ano? Paanong nangyaring wala tayong pondo para sa susunod na buwan? Richard, ayusin mo ang gulo na ito. Ang boses ni Doña Elvira ay matinis at puno ng panginginig. Bawat salita ay tila isang hampas ng latigo sa loob ng marangyang opisina ni Richard. Ang mga papeles na nakakalat sa ibabaw ng mahogany desk ay tila mga tuyong dahon na nagbababadya ng pagdating ng isang malakas na bagyo. Napatayo si Richard. Ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang mabilis na tambol na hindi tumitigil. Hindi ko rin alam, Mama. Bigla na lang binawi ng mga bangko ang ating credit line. Sinasabi nila na masyadong mataas ang ating utang at wala tayong sapat na collateral. Habang nagkakagulo ang mag-ina sa loob ng kanilang tore ng kapangyarihan, sa kabilang bahagi ng lungsod, si Genevieve ay tahimik na nagdidilig ng mga halaman sa loob ng kanyang greenhouse. Ang bawat patak ng tubig na bumabagsak sa mga dahon ay lumilikha ng isang payapang ritmo. Malayo sa kaguluhan ng mundo ng negosyo, ang kanyang suot ay simple pa rin. Isang luma at maluwag na t-shirt. Ngunit sa kanyang tabi ay nakapatong ang isang itim na folder na naglalaman ng buong tadhana ng pamilya Montefalco. Senyorita, nakahanda na ang kontrata. Ang boses ni Attorney Valderrama ay narinig mula sa likuran ni Genevieve. Ang bawat hakbang nito sa tuyong lupa ay nagpapakita ng isang layunin. Ang Aragon Shell Company ay handa ng mag-alok ng tulong sa Montefalco Corporation. Sa tingin nila, ito ay isang himala mula sa langit. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Genevieve. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa isang maliit na rosas na nagsisimula ng mamukadkad. Ibigay mo sa kanila ang lahat ng kailangan nila, attorney. Huwag mong hayaang makahalata si Richard. Gusto ko na maramdaman niya ang init ng kaligtasan bago ko sila tuluyang iwan sa gitna ng apoy. Pagkalipas ng ilang oras, sa loob ng opisina ni Richard, pumasok ang isang kinatawan ni Attorney Valderrama. Ang bawat kilos nito ay formal at puno ng profesionalismo. Mr. Montefalco, ang aming kliyente ay interesado na mag-invest ng 500 milyong piso para isalba ang inyong kumpanya. Ngunit may isang maliit na kondisyon. Kahit ano, tatanggapin ko ang kahit ano. Ang mabilis na sagot ni Richard, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang desperadong kislap. Ang bawat salita niya ay tila isang pagsuko ng kanyang sariling dangal. Kailangan ninyong isanla ang lahat ng inyong personal na ari-arian. Ang mansyon, ang mga lupain, at ang inyong mga shares bilang garantiya. Kapag hindi kayo nakabayad sa loob ng 6 na buwan, ang lahat ng ito ay mapupunta sa aming kliyente. Hindi na nag-isip si Richard. Ang bawat pahina ng kontrata ay dinaluyan ng kanyang panulat nang walang anumang pag-aalinlangan. Ang bawat pirma niya ay tila isang huling hininga ng kanyang kalayaan. Sa kanyang isipan, naligtas niya ang pamilya Montefalco. Hindi niya alam na sa bawat tinta na tumatama sa papel, unti-unti niyang ibinibigay ang susi ng kanyang sariling kulungan kay Genevieve. Tapos na, ang sabi ni Richard habang humihinga ng malalim, tila gumaan ang kanyang pakiramdam. Salamat sa inyong kliyente. Pakisabi sa kanya na hindi niya pagsisihan ang desisyong ito. Habang paalis ang kinatawan, naiwan si Richard na nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila kumikinang para sa kanya. Ngunit sa ilalim ng katahimikan ng gabi, sa loob ng greenhouse, binuksan ni Genevieve ang isang mensahe sa kanyang telepono. Nakalagda na siya, senyorita. Sa inyo na ang lahat. Naramdaman ni Genevieve ang malamig na hangin na yumayakap sa kanyang balat. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 3 taon ay tila nagbubunga na.
Tumingin siya sa natutulog na si Lulu na may yakap-yakap na bagong manika. Ang bawat tibok ng puso ng kanyang anak ay ang kanyang lakas. Richard, ang bulong ni Genevieve sa katahimikan, ang utang na loob na sinasabi mo noon ay babayaran mo ngayon ng may kasamang interes. At ang pinakamasakit na bahagi, ikaw mismo ang gumuhit ng sarili mong katapusan. Paano kaya tatanggapin ni Richard ang katotohanan kapag nalaman niyang ang taong nagsilbing himala niya ay ang babaeng itinuring niyang basura? Ang bawat hakbang ni Genevieve ay tila isang dahan-dahang pagsakal sa leeg ng kanyang mga kaaway, isang paghihiganti na hindi nangangailangan ng dahas, kundi ng isang matalinong paghihintay. Huwag mong hayaang dumikit sa akin ang batang yan. Baka mahawa ako ng dumi niya at magasgasan pa ang bagong pintura ng kotse ko sa madungis niyang kamay. Ang boses ni Richard ay puno ng pagkamuhing tila ba isang peste ang nasa harap niya, hindi ang sarili niyang dugo at laman. Ang bawat salita niya ay tila isang malamig na hampas ng yelo. Sa gitna ng mainit na sikat ng araw sa parke, napatigil si Genevieve sa kanyang kinatatayuan. Hawak niya ang isang maliit na saranggola na gawa sa makukulay na plastik at kawayan. Isang simpleng regalo para kay Lulu na buong umaga niyang binuo sa loob ng greenhouse. Ang kanyang mga daliri ay may bakas pa ng pandikit at sugat mula sa pagtali ng PC. Mga sugat na tiniis niya para lamang makitang tumingala sa langit ang kanyang anak at ngumiti. Ngunit ang nangiting iyon ay biglang naglaho, napalitan ng panginginig ng mga labi ni Lulu nang makita ang kanyang ama sa loob ng isang makinang na puting sasakyan. "Daddy!" Ang tawag ni Lulu ay puno ng pag-asa. Isang munting boses na naglakas loob na tumakbo palapit sa sasakyan. Ngunit bago pa man mahawakan ng maliliit niyang daliri, ang makintab na pinto, mabilis itong isinara ni Richard mula sa loob. Ang tunog ng paglock ng pinto ay tila isang hatol ng kamatayan sa musmos na puso ng bata. "Babe, let's go. Baka makita pa tayo ng mga kaibigan ko na kasama ang mga squatter na ito. Nakakahiya." Ang sabi ni Chloe mula sa passenger seat habang dahan-dahang itinaas ang bintana ng sasakyan upang harangan ang anumang ugnayan sa labas. Ang kanyang mapangyam na tingin ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa hangin. Naramdaman ni Genevieve ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na yabag sa isang madilim na eskinita. Ang sakit na naramdaman niya noong siya ang itapon ay wala pa sa kalahati ng sakit na makitang itinatanggi ng isang ama ang kanyang sariling anak sa harap ng maraming tao. Ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay tila naging malamig na kristal ng galit. Dahan-dahang lumapit si Genevieve kay Lulu at binuhat ang bata. Naramdaman niya ang panginginig ng maliit na katawan nito at ang init ng mga luhang bumabasa sa kanyang balikat. Ang bawat hikbi ni Lulu ay tila isang karayom na paulit-ulit na itinutusok sa pinakamalalim na bahagi ng puso ni Genevieve. Ang bawat patak ng luha ay nagpapaalala sa kanya na ang pagpapatawad ay isa ng kasalanan. "Tingnan mo ako, Richard Montefalco," ang sabi ni Genevieve sa isang boses na hindi sumisigaw, ngunit puno ng nakakatakot na kalmado. Ang batang tinatawag mong madumi ay ang kaisa-isang bagay na totoo sa buhay. Buhay mo. Darating ang araw na ang bawat patak ng luha niya ngayon ay babayaran mo ng bawat sentimo ng yaman na ipinagmamalaki mo. At sa araw na yon, hinding-hindi mo na siya matatawag na anak dahil sa sandaling ito, ikaw na ang patay sa amin. Hindi tumingin si Richard. Sa halip, dahan-dahang umandar ang sasakyan, naglalabas ng bahagyang usok at alikabok na tumama sa mukha ni na Genevieve at Lulu. Ang pag-alis ng sasakyan ay tila isang huling hininga ng kanilang nakaraan, dahan-dahang naglalaho sa kalsada hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lamang. "Mommy, ayaw ko na po kay Daddy. Bad po siya," ang bulong ni Lulu sa gitna ng kanyang pag-iyak. Ang bawat salita ng bata
ay tila isang selyo na nagtatapos sa isang kabanata ng kanilang buhay. Niyakap ng mahigpit ni Genevieve ang kanyang anak habang nakatayo sa gitna ng parke. Ang saranggolang bitbit niya ay nalaglag sa damuhan. Ang mga kulay nito ay tila nawalan ng ningning sa ilalim ng bigat ng sitwasyon. Ng kanilang masayang hapon ay naging isang madilim na alaala. Ngunit ito rin ang naging huling mitya para sa pagsabog ng kanyang matinding plano. Paano nga ba hihilumin ng isang ina ang sugat na iniwan ng isang amang walang puso? Habang naglalakad pabalik sa kanilang greenhouse, bawat hakbang ni Genevieve ay tila isang panunumpa sa langit. Ang bawat luha ni Lulu na natuyo sa kanyang balat ay magiging mga diamante ng kanyang paghihiganti. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Ano ang gagawin ni Richard kapag nalaman niyang ang bawat karangyaan na tinatamasa niya ngayon ay hiram na lamang mula sa babaeng kakasuka lang niya sa parke? Ang gabi ay dahan-dahang dumarating at kasabay nito ang pagdidilim ng tadhana ng mga Montefalco. Akin ito. Ako ang naghirap para rito, hindi ang mga Aragon. Lahat ng kinang na ito, lahat ng dangal na suot ko ngayon, ay akin dahil sa sarili kong diskarte. Ang boses ni Doña Elvira ay isang paos na bulong sa loob ng kanyang madilim at saradong silid. Bawat salita ay tila isang lason na dahan-dahang lumalabas sa kanyang mga labi. Ang kaisa-isang liwanag sa silid ay nanggagaling sa isang maliit na lampara sa tabi ng kanyang kama na nagbibigay ng mahahabang anino sa mga dingding na tila mga multo ng nakaraan. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang lumang dokumento na may selyo ng pamilya Aragon. Isang dokumentong dapat ay matagal na niyang sinunog. Ang bawat pahina nito ay nagpapaalala sa kanya ng panahon na siya ay isa lamang tagapagsilbi, isang utusan na yumuyuko sa bawat utos ni Don Aragon. Ang bawat kislap ng kanyang mga mamahaling alahas ngayon ay tila sumisigaw ng katotohanang ninakaw niya ang unang puhunan ng pamilya, Montefalco, mula sa mga kaban ng kanyang dating amo noong panahon ng malaking sunog sa lumang mansyon ng mga Aragon. Habang hinahaplos ni Elvira ang papel, sa kabilang panig ng bayan, sa loob ng greenhouse, binabasa ni Genevieve ang isang ulat mula kay Attorney Valderrama na tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat titik sa ulat ay tila isang piraso ng puzzle na sa wakas ay nabubuo na. Ang bawat sampal, ang bawat paghamak sa kanya ni Doña Elvira bilang pulubi ay hindi lamang dahil sa kanyang kasalukuyang kahirapan, kundi dahil sa matinding takot ng matanda na makita sa kanyang muka ang mga taong pinagkanuluan nito. Senyorita, ito ang katotohanan, ang sabi ni Attorney Valderrama sa isang seryosong tono habang tinitingnan ng isang lumang larawan ng isang batang babae na kamukhang-kamukha ni Genevieve. Si Elvira Montefalco ay dating Elvira de la Cruz, ang pinagkakatiwalaang sekretary ng inyong lolo. Noong gumuho ang ekonomiya at nagkaroon ng sunog sa inyong hasyenda, itinakbo niya ang malaking bahagi ng cash reserves at mga titulo ng lupa. Ipinagawa niya ng bagong pagkakakilanlan ang sarili niya at nagpanggap na galing sa isang mayamang angkan sa ibang probinsya. Naramdaman ni Genevieve ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na yabag sa isang madilim na silid ng kasaysayan. Ang lahat ng karangyaan ng mga Montefalco, ang mansyong tinitirhan nila, ang kumpanyang ipinagmamalaki ni Richard, bawat butil ng kanin na kinain niya sa loob ng 3 taon, ay lahat pala ay binili gamit ang perang ninakaw mula sa kanyang sariling dugo. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Pinalaya siya sa sarili niyang yaman. Inalila siya ng taong nagnakaw ng kanyang kinabukasan. Ang bawat hikbi ni Lulu, dahil sa gutom, ay utang sa babaeng nagkunwaring reyna sa gitna ng mga ninakaw na hiyas. Ang galit ni Genevieve ay hindi na lamang basta para sa kanyang sarili.
Ito ay naging isang banal na puot para sa kanyang lolo at sa lahat ng mga Aragon na pinagtaksilan. Attorney Valderrama, ang sabi ni Genevieve, ang bawat salita niya ay tila isang matalim na yelo. Gusto kong malaman ni Doña Elvira na alam ko, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng takot. Simulan mong ipadala sa kanya ang mga lumang gamit mula sa mansyon ng Aragon na nakuha natin sa auction. Isang bagay bawat araw. Gusto kong makita kung paano siya dahan-dahang mababaliw sa sarili niyang mga sikreto. Ang katahimikan ang bumalot sa kanila habang pinagmamasdan ni Genevieve ang isang maliit na pilak na kutsara na may tatak na Aragon, ang kaisa-isang bagay na natira sa kanya mula sa kanyang lolo. Ang bawat gasgas sa pilak ay tila isang sugat na humihingi ng katarungan. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabi pang oras ng mga Montefalco. Paano kaya tatanggapin ni Doña Elvira ang pagdating ng kanyang nakaraan sa harap ng kanyang pinto? Habang ang gabi ay dahan-dahang lumalalim, ang kaba sa dibdib ni Genevieve ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Ang bawat lihim ay may hangganan at ang bawat ninakaw na buhay ay may kabayaran. Isang tanong ang nanatiling nakatatak sa isipan ni Genevieve habang pinagmamasdan ang natutulog na si Lulu. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang taong tulad ni Elvira kapag nalaman niyang ang biktima niya ay ang siya palang may-ari ng lahat ng kanyang itinatago? Ang labanan ay hindi na lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol na sa pagbawi ng isang ninakaw na dangal. Muling tumapak ang aking mga paa sa malamig na marmol ng mansyong ito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang aliping yuyuko sa bawat utos ninyo. Ang boses sa isipan ni Genevieve ay tila isang malamig na hininga habang dahan-dahan siyang bumababa mula sa isang itim na luxury car sa tapat ng mansyong Montefalco. Ang bawat hakbang ng kanyang suot na stiletto ay naglalabas ng isang matatag na tunog sa semento, isang tunog na nagpapahayag ng kanyang pagdating, hindi bilang biktima, kundi bilang tagahatol. Nakasuot si Genevieve ng isang mahabang itim na gown na gawa sa pinakamahal na sutla at ang kanyang muka ay natatakpan ng isang eleganteng lace veil na sapat lamang upang itago ang kanyang pagkakakilanlan ngunit ipakita ang kislap ng kanyang mga mata. Sa loob ng mansyon, abala sina Richard at Doña Elvira sa pag-aayos ng pinakamahal na hapunan. Ang bawat kristal na baso ay pinakintab, bawat bulaklak ay sariwa. Isang kabalintunaan dahil ang lahat ng ito ay binili gamit ang perang ipinahiram ni Genevieve sa kanila nang hindi nila nalalaman. Make sure everything is perfect, Richard. Ang investor na ito ang huling pag-asa natin. Ang boses ni Doña Elvira ay puno ng kaba at pag-asa habang inaayos ang kanyang mga perlas. Kailangan nating ipakita na tayo ay kauri nila. Nang pumasok si Genevieve sa dining hall, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni na Richard at Elvira. Ang bawat kilos ng babaeng nasa harap nila ay puno ng awtoridad at misteryo. Hindi nila maipaliwanag kung bakit ang bawat galaw nito ay tila pamilyar. Tila isang anino mula sa kanilang nakaraan na biglang nabigyan ng buhay. Welcome to our home, Madam CEO. Ang sabi ni Richard nang may pinakamalalim na yuko. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang na kailanman ay hindi niya ibinigay sa kanyang dating asawa. Isang malaking karangalan ang makasama kayo ngayong gabi. Naupo si Genevieve sa kabisera ng mesa, ang mismong upuan kung saan madalas siyang sulyapan ng masama ni Elvira noon. Habang inihahain ang pagkain, nagsimulang maglaro si Genevieve sa kanilang mga isipan. Dahan-dahan niyang kinuha ang tinidor at kutsara at sa nang katahimikan, inayos niya ang pagkakalagay ng napkin sa kanyang kandungan sa paraang itinuro sa kanya ni Doña Elvira noong siya ay pinahihirapan pa nito sa ilalim ng katwirang proper etiquette. Nakita ni Genevieve ang panginginig ng mga kamay ni Elvira. Ang matanda ay tila nakakita ng isang multo.
Ang bawat salita na binitawan ni Genevieve sa ilalim ng kanyang veil ay tila isang talim na dahan-dahang humahati sa kanilang kumpiyansa. Napakaganda ng inyong mansyon, Doña Elvira. Ang sabi ni Genevieve, ang kanyang boses ay binago niya ng bahagya upang maging mas malalim at malamig. Ngunit bakit tila may amoy ng luma? Amoy ng isang bagay na matagal nang itinago at pilit kinalimutan? Nabulunan si Elvira sa kanyang iniinom na wine. Ano pong ibig ninyong sabihin, Madam? Ang ibig kong sabihin, ang pagpapatuloy ni Genevieve habang dahan-dahang itinatabi ang kanyang baso ay ang katotohanang ang lahat ng nakikita ko rito ay tila hiram lamang. Ang bawat dingding, bawat hiyas. Tila ba hinihintay na lamang ang pagdating ng tunay na nagmamay-ari para bawiin ang lahat. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging napakabigat. Naririnig ni Richard ang bawat tibok ng kanyang sariling puso na tila isang mabilis na tambol. Hindi niya maintindihan kung bakit ang pakiramdam niya ay tila siya isang maliit na bata na pinapagalitan ng kanyang guro. Madam, baka po nagkakamali kayo. Ang pilit na tawa ni Richard, isang tawang puno ng kaba. Ang pamilya Montefalco ay matagal nang tinitingala sa lipunang ito. Ang lahat ng ito ay bunga ng aming pagsisikap. Pagsisikap? Ang tanong ni Genevieve. Ang boses niya ay naglabas ng isang mapait na tawa na tila kulog sa katahimikan. O baka naman pagsisikap na magnakaw at manloko ng mga taong nagtiwala sa inyo? Tumayo si Genevieve. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatuon sa kanya. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang mga kamay patungo sa kanyang veil. Ang bawat paggalaw ng kanyang mga daliri ay tila isang orasan na nagbibilang ng huling segundo ng kapayapaan ni na Richard at Elvira. Gusto niyo bang makilala ang taong nagligtas sa inyong kumpanya? Ang tanong ni Genevieve. Ang kanyang boses ay bumalik sa dati nitong tono, ang tonong kinasusuklaman at kinalimutan ni Richard. Gusto niyo bang makita ang mukha ng basura na itinapon ninyo sa ulan? Sa isang mabilis ngunit eleganteng galaw, tinanggal ni Genevieve ang kanyang veil. Ang liwanag ng chandelier ay tumama sa kanyang magandang mukha, sa kanyang mga mata na puno ng puot at tagumpay. Ang baso sa kamay ni Doña Elvira ay nahulog sa sahig. Lumikha ito ng isang matinis na tunog ng pagkabasag na tila hudyat ng pagtatapos ng kanilang mundo. Si Richard ay napasandal sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga labi ay nanginginig ngunit walang anumang salitang lumalabas. Kay Genevieve? Ang tanging naibulalas ni Richard. Ang kanyang boses ay halos isang hangin na lamang. Ngumiti si Genevieve. Isang ngiting mas maliwanag kaysa sa lahat ng hiyas sa loob ng mansyon. Hindi, Richard. Ako ang CEO ng Aragon Group at simula sa gabing ito, ang mansyong ito ay hindi na sa inyo. Hindi ito isang masamang panaginip, Richard. Ito ang katotohanang matagal ninyong tinalikuran habang nagpapakasasa kayo sa kayamanang hindi naman sa inyo. Ang boses ni Genevieve ay tila isang malamig na hatol na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng marangyang dining hall. Ang bawat salita niya ay may bigat ng 3 taong pagtitiis. Bawat kataga ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng ambisyon ng mga Montefalco. Nanginginig ang mga kamay ni Richard habang hawak ang mga dokumentong inilapag ni Attorney Valderrama sa mesa. Ang puting papel ay tila naging apoy sa kanyang paningin. O hindi maaari. Ang kumpanya, ang mansyong ito, paanong nangyaring ikaw ang may-ari ng lahat? Ang kanyang boses ay paos, puno ng kawalan ng pag-asa na tila isang taong nalulunod sa gitna ng tuyong lupa. Magnanakaw ka, inahas mo ang anak ko. Ang tili ni Doña Elvira ay tila isang matinis na tunog ng bakal na kiniskis sa semento. Tumayo ang matanda. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at takot
Ang kanyang mga perlas ay tila sumasakal sa kanyang leeg. Paanong ang isang basurang katulad mo ay magiging CEO ng Aragon Group? Huwad ang mga papel na yan. Richard, tumawag ka ng pulis. Isang matipid at mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Genevieve. Dahan-dahan siyang lumapit kay Doña Elvira. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng dangal na hindi kailanman matatapatan ng anumang alahas. Pulis, Doña Elvira? Sigurado ba kayong gusto ninyong magpatawag ng pulis dahil baka kasabay ng pagpapaalis ko sa inyo rito ay ang pagbubukas din ng kaso tungkol sa nakaw na yaman mula sa pamilya Aragon, 30 taon na ang nakalilipas. Tila nabigla ang matanda, ang kanyang tuhod ay nanghina at napaupo siya muli sa kanyang upuan. Ang kislap sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang madilim na takot. Alam ni Genevieve ang lihim na matagal na niyang ibinaon sa limot. Attorney Valderrama, pakibasa ang utos ng korte. Ang utos ni Genevieve, ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-alinlangan. Sa ilalim ng kapangyarihan ng Aragon Group bilang pangunahing creditor at bagong may-ari ng lahat ng assets ng Montefalco Corporation, ang lahat ng naninirahan sa property na ito ay binibigyan lamang ng 30 minuto upang lisanin ang mansyon, ang formal na pahayag ng abogado. Anumang bagay na hindi ninyo madadala sa loob ng panahong iyan ay mananatiling pag-aari na ng senyorita. 30 minuto? Ang sigaw ni Chloe na kanina pa nakatago sa likod ni Richard. Hindi niyo pwedeng gawin ito. May mga gamit ako rito. Ang mga designer bags ko, ang mga damit ko. Ganyan din ang sinabi ko noon, Chloe, yung mahinahong sagot ni Genevieve habang tinititigan ang babaeng umagaw sa kanyang asawa. Noong itinapon niyo kami ni Lulu sa ulan nang walang kahit anong sapin sa paa. Ngunit ngayon, binibigyan ko pa kayo ng pagkakataong maglakad ng maayos palabas. Maswerte pa kayo. Nagsimula ang kaguluhan sa loob ng mansyon. Ang mga tauhan ni Genevieve ay nagsimulang mag-imbentaryo ng mga gamit. Ang bawat ingay ng pagbubukas ng mga pinto at paglipat ng mga kagamitan ay tila isang musika ng paghihiganti sa pandinig ni Genevieve. Nakita niya si Doña Elvira na pilit itinatago ang ilang alahas sa kanyang bulsa. Ngunit mabilis itong pinigilan ng isang security guard. Wala kayong itatabi, Elvira. Gaya ng pagdating mo sa buhay ng lolo ko bilang isang utusan. Aalis ka rin dito na walang bitbit na kahit anong kislap, ang sabi ni Genevieve habang pinagmamasdan ang matanda na umiiyak sa sahig. Sa huling sandali, bago sila tuluyang itulak palabas ng dambuhalang gate, lumingon si Richard kay Genevieve. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ng lungkot, at ng pagnanais na muling maibalik ang nakaraan. Genevieve, patawarin mo ako. Akala ko ginagawa ko ang tama para sa pamilya natin. Pamilya? Ang tanong ni Genevieve. Ang kanyang boses ay tila isang hanging amihan na may dalang yelo. Pinatay mo ang pamilya natin noong gabing mas pinili mong pakinggan ang lason ng nanay mo kaysa sa tibok ng puso ng anak mo. Ngayon, Richard, lasapin mo ang lamig ng gabing madalas mong iparanas sa amin. Ang tunog ng pagsasara ng malaking bakal na gate ay tila isang malakas na hudyat ng katapusan. Sa gitna ng dilim ng gabi, naiwan sina Richard, Elvira at Chloe sa kalsada. Bitbit lamang ang iilang bag na puno ng kanilang kahihiyan. Ang bawat ilaw sa loob ng mansyon ay muling nagliwanag, ngunit sa pagkakataong ito, ang liwanag ay hindi na para sa mga Montefalco. Pumasok si Genevieve sa kanyang dating kwarto. Doon, sa ibabaw ng kama, nakita niya ang isang lumang litrato nila ni Lulu. Kinuha niya ito at niyakap ng mahigpit. Ang pakiramdam na sa wakas, ang kanyang tahanan ay malinis na mula sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Ngunit sa kabila ng tagumpay, isang mensahe mula kay Attorney Valderrama ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Senyorita,
May nakita po kaming mga palsipikadong dokumento sa opisina ni Richard. Mukhang hindi lang pagnanakaw ang ginawa nila. May kinalaman ito sa pagpapakulong sa inyong ama noon. Ang kaba sa dibdib ni Genevieve ay muling bumangon. May mas malalim pa palang sugat na dapat gamutin. Gaano kalalim ang kasamaang itinatago ng mga Montefalco at handa na ba siya para sa susunod na hagupit ng katotohanan? Patawarin mo ako, Genevieve. Alang-alang na lang kay Lulu. Parang awa mo na. Huwag mo kaming pabayaan sa kalsada. Ang boses ni Richard ay puno ng panginginig at desperasyon. Bawat salita ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Nakaluhod siya ngayon sa putikan sa tapat ng pintuan ng greenhouse. Ang kanyang mamahaling suit na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan ay gusot-gusot na at puno ng mantsa. Dahan-dahang lumingon si Genevieve mula sa pag-aayos ng mga rosas. Ang kanyang suot na puting damit ay nananatiling malinis at walang bahid, isang matinding kaibahan sa hitsura ng lalaking dati niyang minahal nang higit sa kanyang sarili. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang kalmadong agos ng tubig. Wala nang galit na sumasabog, kundi isang malamig na pader ng kawalan ng pakiramdam. Alang-alang kay Lulu. Ang pag-uulit ni Genevieve sa mga salitang iyon ay tila isang talim na dahan-dahang humiwa sa hangin. Richard, noong gabing pinalayas mo kami sa ulan, inisip mo ba ang kapakanan ni Lulu? Noong itinatanggi mo siya sa parke dahil baka madumihan ng kotse mo, nasaan ang awa mo para sa sarili mong anak? Nagkamali ako, alam ko. Nalason ang isip ko ni Mama. Ang pagsigaw ni Richard ay may kasamang mga hikbi. Ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat at kahihiyan. Sinubukan niyang abutin ang laylayan ng damit ni Genevieve, ngunit mabilis na lumayo ang babae. Tila ba ang hawak ni Richard ay isang nakakahawang lason. Huwag mo akong hawakan, Richard. Ang bawat haplos mo ay nagpapaalala sa akin kung gaano mo kabilis ipinagpalit ang dangal mo sa kinang ng mga alahas na ninakaw rin naman ninyo. Ang boses ni Genevieve ay nananatiling mahinahon, ngunit bawat salita ay may dalang bigat ng isang bundok. Kinuha ni Genevieve ang isang barya mula sa kanyang bulsa, isang piso na itinago niya simula noong gabing saktan siya ni Richard sa hapagkainan. Nang matinding kabalintunaan, dahan-dahang binitawan ni Genevieve ang barya sa harap ni Richard. Ang tunog nito, nang tumama sa malambot na putik, ay tila isang hudyat ng huling pagtutuos. Iyan ang halaga mo sa akin ngayon, Richard. Isang baryang kinalimutan na ng panahon. Ang sabi ni Genevieve habang tinititigan ang lalaking nakasubsob sa dumi. Gusto mong tulungan kita? Sige, bibigyan kita ng trabaho. Maaari kang maging kargador sa kumpanya ko, doon sa warehouse, kung saan ang bawat pawis mo ay gagamitin ko para mabawi ang lahat ng luha ni Lulu. Iyan lang ang kayang ibigay ng CEO ng Aragon Group sa isang Montefalco. Napatulala si Richard. Ang kanyang ego ay tuluyan ng nadurog sa harap ng babaeng dating itinuring niyang alipin. Sa mga sandaling iyon, pumasok si Attorney Valderrama sa loob ng greenhouse. Ang kanyang mukha ay puno ng seryosong balita. Senyorita, tumawag po ang ospital. Na-stroke po si Doña Elvira kaninang madaling araw pagkatapos niyang malaman na ang lahat ng accounts niya ay na-freeze na ng bangko. Ang formal na ulat ng abogado. Naramdaman ni Genevieve ang isang maliit na kurot sa kanyang dibdib, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa katotohanang ang bawat kasalanan ay may kanya-kanyang oras ng paniningil. Tiningnan niya si Richard na ngayon ay humahulgol na sa yak, tila isang batang nawawala sa gitna ng kagubatan. Puntahan mo ang nanay mo, Richard. Iyan ang huling pagkakataon mo na maging isang mabuting anak, dahil hinding-hindi mo na makukuha ang pagkakataong maging isang ama kay Lulu. Ang huling sabi ni Genevieve bago siya tumalikod at pumasok sa loob ng kanyang opisina. Habang naglalakad palayo si Genevieve, narinig niya ang malakas na buhos ng ulan na tumatama sa bubong ng greenhouse.
Ang tunog ng ulan ay hindi na nakakatakot para sa kanya. Ito na ngayon ang musika ng kanyang kalayaan. Ngunit sa kanyang isipan, isang katanungan ang muling nabuo. Pagkatapos ng lahat ng paghihiganti, kailan kaya niya totoong mahahanap ang kapayapaan para sa kanyang sarili at para sa kanyang anak? Ang pagdurusa ng mga Montefalco ay nagsisimula pa lamang, ngunit ang paglalakbay ni Genevieve patungo sa paghilom ay isa ring mahabang daan na kailangang tahakin. Ang bawat usbong ng bagong halaman sa loob ng greenhouse na ito ay tila isang munting himala na unti-unting humihilom sa mga sugat ng aking kahapon. Ang boses sa isipan ni Genevieve ay puno ng kapayapaan habang maingat niyang hinahaplos ang malalagong dahon ng mga halamang gamot. Ang dating bulok at abandonadong lugar ay nagbago na. Ang mga basag na salamin ay pinalitan ng matitibay na panels at ang amoy ng nabulok na dahon ay napalitan ng bango ng sariwang lupa at bulaklak ng rosal. Ngayon, ang lugar na ito ay hindi na simbolo ng kanyang kahihiyan, kundi ang Aragon Healing Center, isang kanlungan para sa mga kababaihan at batang nakaranas ng pang-aabuso at kahirapan. Ang bawat patak ng tubig mula sa irrigation system ay lumilikha ng isang banayad na himig sa katahimikan, isang tunog na nagpapakalma sa bawat pusong sugatan na dumarating dito para humingi ng tulong. Mommy, look! Ang laki na po ng tinanim nating seedling. Ang masayang sigaw ni Lulu ay pumuno sa silid. Ang bata ay nakasuot ng isang malinis na floral dress. Ang kanyang mga pisngi ay mabilog na at puno ng kulay. Malayo sa maputlang mukha nito noong gabing pinalayas sila. Lumapit si Genevieve at lumuhod sa tabi ng kanyang anak. Nang dalisay na kaligayahan, pinanood nila ang maliit na berdeng dahon na pilit na bumabangon mula sa itim na lupa. Kinuha ni Genevieve ang munting kamay ni Lulu at dahan-dahang itinuro kung paano damhin ang buhay sa loob ng halaman. Kahit gaano kadilim sa ilalim ng lupa, baby, lagi tayong hahanap ng paraan para makita ang sikat ng araw. Ang bulong ni Genevieve, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Naramdaman niya ang malambot na yakap ni Lulu sa kanyang leeg. Isang yakap na tila nagsasabing sapat na ang lahat ng paghihirap nila dahil narito na sila sa liwanag. Habang naglalaro si Lulu sa malawak na garden, isang anino ang dahan-dahang huminto sa bukana ng greenhouse. Ang tunog ng mga yabag sa tuyong dahon ay naging hudyat ng pagdating ng isang taong hindi inaasahan ni Genevieve. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila bumagal nang makilala ang lalaking nakatayo doon, si Gabriel, ang kababata niya at ang taong lihim na nagprotekta sa kanya noong mga panahon ng kanyang pagtatago. Genevieve, hindi ko akalain na makikita kitang muli na ganito kakinang. Ang boses ni Gabriel ay malalim at may dalang init na tila isang pamilyar na kumot sa gitna ng lamig. Napatayo si Genevieve, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at bahagyang kaba. Gabriel, paano mo nalaman na narito ako? Ngumiti si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang lihim na pangako. Matagal na kitang binabantayan mula sa malayo. Noong panahon na tinatrato kanilang alipin sa mansyong yon, gusto kitang iligtas. Pero alam kong kailangan mong gawin ito para sa sarili mo. Ngayon na nakuha mo na ang hustisya, bumalik ako para tuparin ang huling hiling ng iyong lolo bago siya pumanaw. Napakunot ang noo ni Genevieve. Huling hiling ni lolo? Akala ko ay naibigay na sa akin ni Attorney Valderrama ang lahat. Dahan-dahang lumapit si Gabriel at may inilabas na isang maliit na susi na gawa sa sinaunang tanso. Hindi pa lahat, Genevieve. May isang silid sa lumang hacienda ng mga Aragon na ikaw lang ang pwedeng magbukas. Isang silid na naglalaman ng katotohanan tungkol sa iyong mga magulang at kung bakit ka talaga iniwan ni Don Aragon sa kamay ng mga Montefalco. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang bagong unos na dumarating sa gitna ng kanyang kapayapaan.
Ang kaba sa dibdib ni Genevieve ay muling nagising. Akala niya ay tapos na ang lahat ng sikreto, ngunit tila may mas malalim pa palang dahilan kung bakit kailangang dumanas siya ng ganoong klaseng pasakit sa kamay ni na Richard at Elvira. Ano ang matatagpuan ni Genevieve sa loob ng lihim na silid na iyon? At ano ang tunay na papel ni Gabriel sa kanyang buhay bukod sa pagiging isang kaibigan mula sa nakaraan? Ang gabi ay dahan-dahang bumababa sa greenhouse at kasabay nito ang pagdating ng mga bagong katanungan na muling susubok sa katatagan ng kanyang pusong kagagaling pa lamang sa sugat. Huwag kang matakot, Elvira. Hindi ako pumunta rito para bawiin ang huling hininga mo. Naparito ako para panoorin kung paano ka unti-unting kinakain ng sarili mong mga alaala. Ang boses ni Genevieve ay tila isang malamig na bulong sa loob ng VIP hospital room. Bawat salita ay may dalang bigat ng isang hatol na hindi na mababago. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang kalmadong agos sa gitna ng amoy ng antiseptic at gamot na bumabalot sa buong silid. Nakahiga si Doña Elvira. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng mga kumot na bumabalot sa kanya. Ang dati niyang matalim na tingin ay tila napalitan na ng isang malabo at nanghihinang titig. Ang bawat tunog ng makinang nagbabantay sa kanyang tibok ng puso ay tila isang mabagal na orasan sa gitna ng katahimikan ng gabi. Bawat pagpintig ay nagpapaalala sa kanya na ang oras ng kanyang paghahari ay tapos na. Dahan-dahang lumapit si Genevieve sa tabi ng kama. Inilabas niya ang tansong susi na ibinigay ni Gabriel at ang isang lumang litrato ng kanyang ina. Nang matinding sakit, dahan-dahang inayos ni Genevieve ang kumot ni Elvira, isang huling serbisyo na puno ng pait. Bakit, Elvira? Bakit kailangang pati ang nanay ko ay madamay sa kasakiman mo? Ang boses ni Genevieve ay nagsimulang manginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa puot, na matagal na niyang ikinulong. Nalaman ko na ang lahat. Alam ko na ang sunog sa Hacienda Aragon ay hindi isang aksidente. Ikaw ang nag-iwan ng bukas na gas sa kusina dahil nalaman ng nanay ko na ninanakawan mo ang kumpanya. Isang hikbi ang kumawala sa tuyong lalamunan ni Elvira. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, pilit na bumubuo ng mga salitang hindi mailabas ng kanyang nanghihinang katawan. Ang bawat luha na pumatak mula sa kanyang mga mata ay tila naging isang lason na dahan-dahang naghuhugas sa kanyang makapal na kolorete. Pipatawad, Genevieve. Ang bulong ni Elvira ay halos isang hangin na lamang, isang tunog ng pagsisuko sa gitna ng labanan. Ang patawad ay para sa mga taong marunong tumingin sa kanilang pagkakamali habang may panahon pa. Ang mahinahong sagot ni Genevieve habang tinititigan ang matandang babae. Ngunit ang ginawa mo sa amin ni Lulu, ang pagtrato mo sa amin na parang basura sa loob ng 3 taon habang alam mo ang katotohanan. Iyon ay isang bagay na tanging ang langit na lamang ang makakapaghusga. Kinuha ni Genevieve ang locket mula sa kanyang leeg at inilapag ito sa tabi ng una ni Elvira. Ibinabalik ko sa iyo ang huling alaala ng pamilyang sinira mo. At simula sa araw na ito, malaya na ako sa iyo. Malaya na kami ni Lulu mula sa anino ng mga Montefalco. Habang papalabas si Genevieve sa silid, narinig niya ang mabilis na pagbabago ng ritmo ng makina sa loob. Isang tunog na nagpapahayag ng pagtaas ng tensyon sa paghinga ni Elvira. Ngunit hindi na siya lumingon. Ang bawat hakbang niya sa hallway ng ospital ay tila isang pagtakas mula sa isang mahabang gabi ng bangungot. Sa labas ng pinto, nakatayo si Gabriel, naghihintay sa kanya na may dalang isang balabal para sa lamig ng gabi. Ang kislap ng mga ilaw sa labas ng ospital ay tila mga bituin na nagbibigay ng bagong direksyon sa kanyang buhay. Tapos na ba, Genevieve? Ang tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Tapos na ang paghihiganti, Gabriel. Ang sabi ni Genevieve habang tinitingnan ang malayo. Ngayon, ang gusto ko na lang ay bumalik kay Lulu
at sabihin sa kanya na wala nang dapat ikatakot, na ang reyna ng mga Aragon ay nakauwi na sa kanyang totoong kaharian. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad patungo sa sasakyan, isang tawag mula kay Attorney Valderrama ang muling nagpabilis ng kanyang tibok ng puso. "Senyorita, may kailangan po kayong makita sa lumang hasyenda. May isang tao pong naghihintay doon na matagal na nating inaakalang wala na." Ang kaba sa dibdib ni Genevieve ay muling nagliyab. May mas malaki pa palang sorpresa ang tadhana para sa kanya. Sino ang taong iyon at paano nito mababago ang lahat ng alam ni Genevieve tungkol sa kanyang pamilya? "Security! Bakit niyo hinahayaang makapasok ang babaeng ito? This is an exclusive event for the Aragon heiress, hindi para sa mga ex-convict at pulubing katulad niya." Ang tili ni Chloe ay umalingaw-ngaw sa gitna ng marangyang ballroom ng Manila Hotel. Bawat salita ay puno ng desperasyon at inggit. Nakasuot siya ng isang pekeng designer dress na pilit niyang ipinagkasya sa kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay balot ng makapal na kolorete upang itago ang pagod at puyat mula sa pagtatago sa mga pinagkakautangan. Napatigil ang lahat. Ang boses ng mga biolin ay tila naglaho, napalitan ng isang mabigat na katahimikan na tila ba ang hangin ay naging yelo. Sa gitna ng malawak na silid, nakatayo si Genevieve. Ang kanyang suot na gown ay gawa sa pinong telang pilak na tila hinabi mula sa liwanag ng buwan, at sa kanyang leeg ay nagniningning ang Argon Star, ang pinakamahalagang diamante ng kanilang angkan. Hawak niya ang munting kamay ni Lulu na mukhang isang tunay na prinsesa sa kanyang puting bestido. Dahan-dahang humarap si Genevieve kay Chloe. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngangiting hindi nagpapakita ng galit, kundi ng isang napakataas na antas ng kapatawaran sa sarili. "Chloe, ang mga taong tunay na nagmamay-ari ng silid na ito ay hindi kailangang sumigaw para mapansin, at ang mga taong imbitado rito ay hindi kailangang magsuot ng pekeng alahas para magmukhang mayaman." "How dare you!" ang sigaw ni Chloe. Akmang susugod siya, ngunit mabilis siyang hinarang ng dalawang security guard na nakasuot ng formal na tuxedo. "Ilabas niyo siya," ang mahinahong utos ni Attorney Valderrama mula sa gilid. At pakisabi sa kanya na ang lahat ng mga kagamitang kinuha niya sa mansyong Montefalco bago sila lumayas ay may kaukulan ng demanda para sa pagnanakaw. Habang kaladkad palabas si Chloe na nagsisigaw sa kahihiyan, ibinaling ni Genevieve ang kanyang pansin sa mga panauhin. Nakita niya si Richard sa isang sulok, nakatayo ng malayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at paghanga, na tila ba ngayon lamang niya nakita ang tunay na ganda ng babaeng sinayang niya. Ngunit hindi na siya nilapitan ni Genevieve. Ang bawat tibok ng puso ni Genevieve ay hindi na para sa nakaraan. Ito na ngayon ay para sa kanyang bagong simula. Nang dalisay na tagumpay, binuhat ni Genevieve si Lulu at dahan-dahang nakisayaw sa himig ng isang banayad na kanta. Ang bawat pag-ikot nila sa ilalim ng dambuhalang chandelier ay tila isang pagdiriwang ng lahat ng mga luhang natuyo na. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak at ang init ng yakap ng kanyang anak ay naging sapat na kabayaran para sa lahat ng pasakit sa greenhouse. Ngunit sa gitna ng kanilang pagsasayaw, biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Ang tunog ng pagpihit ng bakal ay tila isang hudyat ng isang bagong kabanata. Pumasok ang isang lalaking may edad na, nakasuot ng isang formal na puting suit. Ang kanyang mukha ay may mga marka ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang pamilyar na kislap na tila ba nakita na ni Genevieve sa kanyang mga panaginip. Nabitawan ni Genevieve ang kanyang panyo. Lumikha ito ng isang marahang tunog nang tumama sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at ang bawat salita ay tila naglaho sa kanyang lalamunan. "Papa?" Ang bulong ni Genevieve ay halos hindi marinig, ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang mabilis na tambol.
Ang lalaking inakala ng lahat na pumanaw nasa loob ng bilangguan dahil sa mga maling paratang ni na Doña Elvira ay buhay. Ang kanyang ama, si Don Mateo Aragon, ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang matagal na ring itinago. Anak, Genevieve, nakabalik na ako, ang sabi ni Don Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Ang bawat tao sa ballroom ay napasinghap. Ang katotohanang ang lahat ng paghihirap ni Genevieve ay bahagi ng isang mas malaking plano ng kanyang lolo upang protektahan ang kanyang ama. Habang nililinis ang kanilang pangalan ay biglang nagkaroon ng linaw. Ang bawat piraso ng puzzle ay sa wakas ay nabuo na sa harap ng lahat. Niyakap ni Genevieve ang kanyang ama nang may matinding pait at galak. Ang bawat sakit ng nakaraan ay tila tuluyan ng naglaho sa init ng bisig ng kanyang tunay na pamilya. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap, isang anino ang nakita ni Genevieve mula sa malayo, si Richard, na ngayon ay tuluyan ng napagtanto na hindi lamang yaman ang nawala sa kanya, kundi ang pagkakataong maging bahagi ng isang kahariang hinding-hindi na niya muling maaabot. Ano ang huling mensahe ni Genevieve para kay Richard bago niya tuluyang isara ang pintuan ng kanyang puso? At paano nila itatayo muli ang imperyo ng mga Aragon ngayong ang lahat ng katotohanan ay nakaladlad na sa ilalim ng liwanag ng mga bituin? Ang ulan sa labas ay hindi na tila isang hagupit ng tadhana, kundi isang marahang paglilinis sa bawat bakas ng pait na iniwan ng kahapon. Ang boses sa isipan ni Genevieve ay puno ng kapanatagan habang nakatayo siya sa harap ng malawak na bintana ng kanyang bagong opisina sa Aragon Tower. Ang bawat ilaw ng lungsod sa ibaba ay tila mga bituin na bumaba sa lupa. Bawat kislap ay nagpapaalala sa kanya na ang gabi ay tapos na at ang bukang liwayway ay narito na. Sa labas ng gusali, sa ilalim ng isang lumang poste ng ilaw, nakatayo si Richard. Nakasuot siya ng isang kupas na jacket. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng lahat ng kanyang nawala. Hawak niya ang isang maliit na sobre, isang liham ng pagsisisi na alam niyang hinding-hindi na babasahin ni Genevieve. Ang tunog ng dahan-dahang pag-andar ng mga sasakyan sa paligid niya ay tila isang malungkot na himig ng kanyang sariling pag-iisa. Ang bawat tao na dumadaan ay hindi siya kinikilala. Ang dating Prince of Montefalco ay isa na lamang anino sa gitna ng karamihan. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng opisina ni Genevieve. Pumasok ang kanyang ama, si Don Mateo, kasama ang munting si Lulu na mahimbing na nang natutulog sa kanyang mga bisig. Ang bawat hakbang ng kanyang ama sa makapal na alpombra ay naglalabas ng isang tunog na tila nagpapatatag sa pundasyon ng kanyang bagong mundo. Anak, handa na ang lahat para sa paglipat natin sa Hacienda Aragon bukas. Ang mahinahong boses ni Don Mateo, puno ng init na tila isang yakap sa gitna ng lamig. Ang greenhouse na itinayo mo ay mananatiling isang monumento ng iyong katatagan. Gagawin nating isang paaralan ang lupang iyon para sa mga batang gustong matutong magmahal sa kalikasan. Ngumiti si Genevieve, isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Lumapit siya at hinaplos ang pisngi ni Lulu. Nang wagas na pag-ibig, kinuha ni Genevieve ang isang maliit na buto ng rosas mula sa kanyang bulsa. Ang buto na nakuha niya sa gitna ng dumi noong gabing pinalayas sila. Dahan-dahan niya itong inilagay sa isang maliit na paso sa kanyang mesa. Dito magsisimula ang lahat, Papa. Ang bulong ni Genevieve, ang kanyang boses, ay tila isang panalangin na natupad na. Hindi na tayo titingin sa likod ng may galit. Ang bawat sampal at bawat pag-iyak namin ni Lulu ay naging pataba sa lupang kinatatayuan namin ngayon. Lumabas si Genevieve sa balcony ng gusali. Ang malamig na hangin ng gabi ay yumakap sa kanyang balat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nanginginig. Nakita niya si Richard sa ibaba, na dahan-dahan nang naglalakad palayo. Ang bawat hakbang nito
ay tila isang paglaho sa kadiliman. Walang galit sa puso ni Genevieve, kundi isang malalim na pagtanggap na ang bawat tao ay may kanya-kanyang landas na kailanman ay hindi na magtatagpo. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa paligid, isang katahimikan na hindi na nakakatakot, kundi puno ng mga pangarap. Ang amoy ng basang lupa mula sa malayo ay tila isang mensahe mula sa kanyang lolo na tila nagsasabing, "Tapos na ang ulan, Genevieve." Ang reyna ay nakaupo na sa kanyang trono. Kinuha ni Genevieve ang kanyang telepono at tinawagan si Attorney Valderrama. "Attorney, itigil na ang lahat ng demanda laban kay Richard. Hayaan natin siyang mabuhay sa kanyang sariling konsensya. Iyan ang pinakamabigat na parusa na maaari niyang dalhin habang buhay." Habang ang unang sinag ng araw ay handahang sumisilip sa abot-tanaw, niyakap ni Genevieve ang kanyang ama at ang kanyang anak. Ang kislap ng diamante sa kanyang leeg ay tila nakikipagpaligsahan sa liwanag ng umaga. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay tila isang bagong awit ng kalayaan. Isang awit na nagsasabing, ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga ginto at perlas, kundi sa tibay ng isang pusong natutong bumangon mula sa sarili nitong guho. Paano nga ba magtatapos ang isang kwento ng pait at tagumpay? Habang pinagmamasdan ni Genevieve ang pagsikat ng araw, isang huling tanaw sa lumang greenhouse sa kanyang isipan ang nagbigay sa kanya ng huling sagot. Ang bawat rosas ay may tinik, ngunit ang bawat tinik ay may layuning protektahan ang pinakamagandang bahagi ng ating pagkatao. Ang reyna ng mga Aragon ay hindi na muling yuyuko. Ang bagong simula ay hindi na lamang isang pangarap, kundi isang katotohanang nakasulat na sa ilalim ng liwanag ng isang bagong araw. Tapos na ang ulan. Ang sikat ng araw sa umagang ito sa Hacienda Aragon ay tila isang mainit na basbas na dumadampi sa bawat talulot ng mga rosas. Ang boses sa isipan ni Genevieve ay wala na ring bakas ng pait, kundi isang banayad na himig ng pasasalamat habang pinagmamasdan niya ang malawak na lupain na dati ay tila isang malayo at masakit na panaginip. Ang bawat amoy ng sariwang damo at ang malambot na ihip ng hangin ay nagdadala ng balita ng isang bagong simula na hindi na mabubura ng anumang bagyo. Sa gitna ng hardin, nakaupo si Don Mateo sa isang puting silya, binabasa ang isang paboritong aklat, habang si Lulu ay masayang tumatakbo sa paligid. Hinahabol ang mga makukulay na paru-paro. Ang bawat tunog ng halakhak ng bata ay tila isang gamot na tuluyan nang nagpatuyo sa mga huling patak ng luha ni Genevieve. Nang wagas na katahimikan, lumapit si Genevieve sa kanyang ama at inabutan ito ng isang baso ng sariwang juice. "Papa, tingnan mo si Lulu." Tila nakalimutan na niya ang lahat ng takot noong nasa greenhouse pa tayo. Ang mahinahong sabi ni Genevieve. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga sa katatagan ng kanyang anak. Ngumiti si Don Mateo at hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Dahil ang pag-ibig mo, Genevieve, ang naging pinakamalakas na pader para sa kanya. Ang bata ay mabilis makalimot sa sakit kapag ang paligid niya ay puno ng katotohanan at pagkalinga. Mataninamtenma, napatitig si Genevieve sa malayo. Sa loob ng mahabang panahon, ang tanong tungkol sa kapatawaran ay tila isang mabigat na bato sa kanyang dibdib. Pinatawad na ba niya si Richard? Pinatawad na ba niya ang namayapang si Doña Elvira? Hindi ito ang uri ng kapatawaran na nangangahulugang ibabalik ang lahat sa dati. Ito ay ang kapatawaran na nagbibigay sa kanya ng karapatang hindi na sila isipin pa. Para kay Genevieve, ang katahimikan sa pagitan niya at ng mga Montefalco ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Wala na siyang nararamdamang galit kapag naririnig ang kanilang pangalan. Ang tanging naroon ay ang isang malalim na pag-unawa na ang bawat isa ay umani lamang ng kung ano ang kanilang itinanim. "Senyorita, may dumating pong sulat mula sa abogado ni Richard." Ang boses ni Attorney Valderrama mula sa likuran ay naging hudyat ng isang huling pagbisita ng nakaraan.
Sinasabi po rito na tinanggap na ni Richard ang posisyon bilang isang ordinaryong empleyado sa isang malayo at maliit na kumpanya sa probinsya. Hindi na po siya muling lilitaw sa buhay ninyo. Tumango si Genevieve ng dahan-dahan. Ang huling sulyap niya sa locket na suot niya, na ngayon ay naglalaman na ng larawan nilang tatlo ni na Mateo at Lulu, ay tila isang huling pagsasara ng pinto. Ang bawat kislap ng ginto sa kanyang leeg ay hindi na simbolo ng yaman, kundi ng isang dangal na dumaan sa apoy at naging mas matatag. Gabriel, ang tawag ni Genevieve sa lalaking dahan-dahan ding lumalapit sa kanila, may dalang isang basket ng mga bagong pitas na prutas. Salamat sa pananatili. Salamat sa pagiging anino ko sa gitna ng dilim. Ngumiti si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pangako na hindi na kailangang bigkasin pa. Ang mga bituin, Genevieve, ay hindi nawawala sa langit. Naghihintay lang sila ng tamang oras para muling magpakita. Habang ang hapon ay dahan-dahang dumarating, ang bawat anino sa hardin ay naging mahaba at malambot. Ang bawat pagtibok ng puso ni Genevieve ay tila isang orasan na hindi na nagbibilang ng sakit, kundi ng bawat segundong kasama ang mga taong mahal niya. Ang bayhok na iniwan sa kanya ng tadhana ay malinaw na. Ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa kislap ng diamante o sa lawak ng lupain, kundi sa lakas ng loob na manatiling mabuting tao sa gitna ng kawalang hiyaan ng iba. Ang reyna ng mga Aragon ay nakahanap na ng kanyang tunay na kapayapaan, hindi sa isang trono ng ginto, kundi sa isang tahanan kung saan ang bawat salita ay totoo at ang bawat yakap ay sapat na para hilumin ang anumang sugat. Ang paglalakbay mula sa bulok na greenhouse patungo sa Hacienda Aragon ay natapos na at ang bawat rosas na itinanim niya ay mananatiling buhay bilang saksi sa isang pag-ibig na hindi kailanman sumuko. Tapos na ang ulan. Ang bahaghari ay narito na at mananatili ito sa puso ni Genevieve habang buhay.